Kumusta? Ako si Eleanor. Kasalukuyang nagtatrabaho para sa isang proyekto ng isang pampublikong broadcast network sa United Kingdom. Ang pangunahing trabaho ko ay pag-aralan ang mga panlipunang penomenon at magsagawa ng mga field survey sa iba't ibang bansa. Kamakailan, inatasan akong pumunta sa Pilipinas para sa isang proyekto. Ang karanasang ito ay talagang nakagulat sa akin. Sa totoo lang, noong una, ay ayaw kong tanggapin ang biyaheng ito. Ang unang dahilan ay mula nang pumanaw ang aking asawa, mag-isa kong inaalagaan ang aking maliit na anak na si Olivia. Dahil dito, nag-aalangan akong maglakbay ng malayo para sa trabaho. Bukod pa rito, sa aking isipan, ang Pilipinas ay isang medyo mapanganib na lugar dahil sa mga nabasa kong impormasyon tungkol sa di umano'y kawalang tatag sa politika sa ilang mga rehiyon. Dala ang mga negatibong pananaw na iyon, nagsimula akong mag-isip ng isang Pilipinas na may maraming problema sa seguridad at kaayusan, kahirapan dahil sa mga sigalot sa politika at tiyak na napaka-atrasado rin ng infrastruktura. Ano man ang mangyari, kailangan ko pa ring alagaan si Olivia. Isa siyang batang nasa elementarya na medyo sakitin pa kaya sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong maging maingat. Matagal nang dinadala ng anak ko ang bigat ng nakakasuplang at medyo malamig na kapaligiran ng London at mayroon pa siyang autonomic nervous disorder na nangangailangan ng espesyal na pangangalaga. Sa madaling salita, kaming mag-ina ay dumating sa Pilipinas na puno ng pag-aalala. Pagdating pa lang namin sa Pilipinas, agad kaming sumabak sa isang krisis. Habang abala ako sa pagbili ng SIM card sa Ninoy Aquino International Airport, isang saglit lang na paglingat, nawala na si Olivia. Ito ay isang napakaseryosong bagay. Sa UK, medyo madalas mangyari ang mga kaso ng pagdukot sa mga bata, lalo na sa mga matataong lugar tulad ng Paliparan, kung saan ang mga organisadong krimen na dalubhasa sa pagdukot ng mga bata para sa human trafficking ay napakatuso. Narinig ko na ang Naya ay isa sa mga pinakamalaking paliparan sa Pilipinas, isang tagpuan ng mga turista mula sa buong mundo. Dahil dito, lubos akong naniwala na si Olivia ay dinukot na ng isang internasyonal na sindikato. Gaya ng inaasahan ko, mapait kong naisip na sa isang bansang hindi gaanong maunlad tulad ng Pilipinas, ang problema sa seguridad ay kasing lala rin ng sa UK. Sa totoo lang, wala na akong matandaan sa loob ng 30 minuto matapos mawala si Olivia. Tuluyan akong nawala sa sarili, tumatakbo sa buong paliparan na parang isang baliw. Sakto sa sandaling iyon, isang lalaking Pilipino ang lumapit sa akin at nagtanong, "Ginang, hinahanap niyo po ba ang nawawala ninyong anak?" Nabigla ako. Paano nalaman ng lalaking ito ang kalagayan ko? Agad kong naisip na miyembro siya ng sindikato na iyon at narito para mangikil sa akin. Humagulgol ako, nagmamakaawa sa kanya at sinabing gagawin ko ang lahat ng hilingin niya maibalik lang ang aking anak. Ngunit may sinabi ang lalaki na ikinagulat ko. "Hindi ko po dinukot ang anak ninyo. Maaring nangyari iyan mga 30 taon na ang nakalipas, pero sa Pilipinas ngayon bihira na ang mga ganyang kaso ng pagdukot sa bata. Subukan ninyong pakinggan ang anunsyo sa airport. May ipinapahanap silang batang nawawala para sa isang ina mula sa UK. Pumunta po kayo agad sa passenger assistance counter ng airport." Lumalabas na napansin niya lang na mukha akong tuliro, nagmamadaling parang may hinahanap, at ang hitsura ko ay katulad ng isang inang nawawalan ng anak, kaya siya lumapit para magtanong. Siguro ay sobrang taranta ko na, kaya hindi ko narinig ang anunsyo. Ipinakita ng Pilipinong iyon ang isang kahanga-hangang kabutihan. Sinamahan niya ako hanggang sa passenger assistance counter. Doon ko natagpuan si Olivia. Napuno ako ng kaligayahan at ginhawa habang mahigpit na niyayakap ang aking anak. Ngunit si Olivia ay mukhang kalmado. Nakaupo siya habang kumakain ng polvoron at nanonood ng mga video sa YouTube sa telepono ng ibang tao. Nagulat ako sa kilos ng aking anak, kaya tinanong ko siya kung saan siya nagpunta at kung kanino ang teleponong iyon. Isang kamanghamanghang sagot ang ibinigay ni Olivia. "Habang hinihintay kita, Nay, nakakita ako ng mga ate na ang gaganda ng suot na barot saya habang sumasayaw na may pamaypay. Ngayon lang ako nakakita ng ganun kaganda kaya sinundan ko sila. Pagbalik ko, wala ka na. Natakot ako kaya umiyak ako. Tapos, nakita ako ng mga ate at kuya na Pilipino kaya dinala nila ako dito. Pinakain ako ng kuya dito ng polvoron
at pinahiram pa niya ako ng telepono para tumahan ako. Nay, talagang nabigla ako. Sa kulturang Europeo, ang mga tao ay karaniwang hindi handang tumulong sa mga bagay na hindi direktang magbibigay ng pakinabang sa kanila. Kahit na makakita sila ng isang batang umiiyak, maaari nila itong balewalain sa pag-iisip na, bagamat nakakaawa, mas mahalaga ang sarili nilang gawain. Ngunit sa Pilipinas, handang tumulong ang mga tao sa isang batang hindi nila kilala at ipahiram pa ang kanilang personal na telepono para lang patahanin si Olivia. Bukod dito, ang mga British pounds na isinilid ko sa bulsa ng jacket ng aking anak ay buo pa rin. Tila mas ligtas at sibilisado ang Pilipinas kaysa sa aking inaakala. Paulit-ulit akong nagpasalamat sa mga Pilipinong tumulong kay Olivia bago kami umalis sa counter. Tulad ng sinabi ni Olivia, sa buong NAIA ay may mga lugar para sa pagtatanghal ng kultura kung saan ang mga tao ay nakasuot ng tradisyonal na barot saya at iba pang magagarang pambansang kasuotan para magtanghal. Tila ang NAIA ay hindi lamang isang sentro ng transportasyon, kundi isa ring magandang espasyong pangkultura na nagpo-promote ng kulturang Pilipino at ginagawang mas masaya ang paglalakbay. Ngunit ang kamangha-manghang karanasang ito ay pansamantala lamang. Humarap kami sa isa na namang balakid. Para makapunta mula sa airport patungo sa sentro ng lungsod, karaniwang kailangang sumakay ng taxi o malaking bus sa mga lugar na may maayos na infrastruktura ng transportasyon. Ngunit si Olivia, dahil sa kanyang karamdaman, ay malubhang nahihilo sa sasakyan. Para sa kanya, ang pagsakay sa kotse ay isang pagdurusa. Handa na sana kami sa isang mahirap na pag-alis mula sa airport. Ngunit pagkatapos ay itinuro ni Olivia ang isang signboard at sinabi, "Nay, mukhang may premium bus papuntang syudad dito sa airport." Nang marinig ko ang tila imposibleng sinabi niya, akala ko'y nagbibiro lang siya. Ngunit nang ako na mismo ang tumingin sa signboard, natuklasan ko ang isang nakakagulat na impormasyon. Ang NAIA ay may P2P point-to-point bus system at mayroon ding itinatayong urban railway line na direktang kumokonekta rito. Hindi ko mapigilang mapahanga. Ganoon ba kadali at karaming pagpipilian para makapunta mula airport papuntang siyudad? Gaano ba kahusay ang infrastruktura ng transportasyon ng Pilipinas? Isa sa mga pinakamalaking hadlang kapag naglalakbay sa ibang bansa ay ang sobrang paniningil ng mga taxi at bus driver. Ngunit sa Pilipinas, malaya kang makakapili ng sasakyang angkop sa'yo. Isang bagay na labis kong ikinaiinggit. Sa huli, nagkaroon kami ng napakagandang karanasan sa pagsakay sa P2P bus ng airport. Si Olivia ay hindi man lang nahilo. Ang aming paglalakbay ay tila magiging napakaginhawa at komportable. Ginamit namin ang pampublikong sasakyan ng Pilipinas, papasok sa sentro ng Maynila at patungo na kami sa hotel na aming nabook. Biglang dumaing si Olivia na masakit ang tiyan niya at nagsimulang magtantrum. Sinuyo ko siya at sinabing 10 minuto na lang na lakad at makakarating na kami. Ngunit umupo si Olivia sa sahig at nagsimulang mag-alboroto. Kailangan kong sabihin na halos imposible nang kumbinsihin si Olivia kapag nagsimula na siyang magmatigas. Napilitan akong dalhin siya sa isang kalapit na coffee shop. Ngunit pagpasok pa lang namin, natigilan ako sa aking nakita. Lahat ng mga Pilipinong nakaupo sa loob ay gumagamit ng mga saksakan para i-charge ang kanilang mga electronic device. Isang tanawin na hindi ko pa nakita sa Europa. Sa katunayan, hindi lang sa UK kundi sa buong Europa, ang mga coffee shop ay lugar lamang para uminom ng kape. Kung uupo ka ng higit sa 30 minuto, makakatanggap ka ng masasamang tingin. Kung gagamit ka ng saksakan ng walang paalam, agad kang papagalitan bilang magnanakaw ng kuryente at palalayasin. Naalala ko minsan sa isang coffee shop sa UK, dahil mayroon akong importanteng kailangan para i-charge ang aking telepono, tinanong ko ang staff kung maaari kong gamitin ang saksakan. Tiningnan ako ng staff na parabang ako ay isang kakaibang nilalang at sinabing kailangan kong magbayad ng ₱1 para makapag-charge, kasama pa ang pabulong na komento tungkol sa mga magnanakaw ng kuryente na nagparamdam sa akin ng sobrang sama ng loob. Ngunit sa Pilipinas, may mga taong nagcha-charge ng higit sa 2 device ng sabay-sabay at mayroon pa ngang nagcha-charge ng malaking power bank kasama ng kanilang laptop. Na-curious ako kung magkano ang binabayaran ng mga Pilipino para mag-charge sa mga coffee shop
kaya tinanong ko ang isang dalagang nakaupo sa tabi ko. Tiningnan niya ako na para bang nagtanong ako ng isang bagay na imposible at sinabing, "Libre po." Siyempre, kung wala po kayong charger, pwede po kayong humiram sa counter. Isang bagay na hindi ka panipaniwala. Ang mga coffee shop sa Pilipinas ay hindi lang nagpapagamit ng libreng kuryente, nagpapahiram pa sila ng charger sa mga customer. Gaano ba kayaman ang Pilipinas para kayanin ang ganito kalaking gastos sa kuryente? Subukan ninyong pumunta sa labas ng London. Maraming coffee shop doon ang kailangang patayin ang lahat ng ilaw sa araw para makatipid. Hindi ko maiwasang mamangha. Maya-maya, napansin ko na halos lahat ng upuan sa mga coffee shop sa Pilipinas ay may saksakan. Nagsimula pa akong isipin na nalampasan na ng Pilipinas ang UK sa antas ng ekonomiya at infrastruktura. Sa wakas, pagkatapos magpahinga sa coffee shop, dumating kami sa hotel, inilagay ang aming mga bagahe, at sinimulan ang aming itineraryo. Hindi nagtagal, napagtanto ko na ang Pilipinas ay isang lugar na may ganap na naiibang antas kumpara sa UK. Sa mga bansang hindi nagsasalita ng Ingles, ang mga tao ay karaniwang may tendensiyang umiwas at magpakita ng pagiging malayo sa mga dayuhang tulad namin. Ngunit ang mga Pilipino ay laging may mainit na ngiti. Lalo na sa aking anak na si Olivia, binigyan nila siya ng espesyal na atensyon. Ang dahilan kung bakit mabait ang mga Pilipino sa amin, bukod sa kanilang pagiging magiliw, ay dahil na rin sa kanilang mahusay na kakayahan sa Ingles. Sa pangkalahatan, napakahusay mag-Ingles ng mga Pilipino, lalo na si Olivia, na labis na nagustuhan ang pagkaing Pilipino. Kahit bata pa, gustong-gusto niyang kumain ng pork barbecue, adobo, at uminom ng kalamansi juice. Si Olivia, na lubusang nabihag ng kakaibang lasa ng Pilipinas, ay tumanggi sa lahat ng pagkain na hindi Pilipino na nagpakita ng isang napaka-cute na ugali. Nakalibot kami ng komportable salamat sa mahusay na infrastruktura at magiliw na mga tao ng Pilipinas. Mahal na mahal din ni Olivia ang bansang ito. Lagi siyang may maningning na ngiti, isang bagay na bihirang-bihira kong makita sa UK. Pagkatapos noon, para maisagawa ang naka-schedule na panayam sa Baguio, nagpasya akong mag-book ng tiket sa tren dahil takot na takot si Olivia sa kotse hanggang sa magkaroon siya ng car phobia. Ngunit nang makita niya akong nagbubook ng tiket online, sinabi ni Olivia na gusto niyang subukang sumakay ng long-distance bus. Isang nakakagulat na bagay ang sinabi niya. Nang madaanan daw namin ang terminal kanina, nakita niya na ang loob ng mga bus sa Pilipinas ay mukhang napakakomportable at sinabing kung ganoong klase ng bus, hindi siya matatakot. Kahit na nag-aalala para kay Olivia, naisip ko na kung walang pagsubok, walang paglago. Kaya nag-book ako ng ticket sa bus para sa aming biyahe. Pagsakay ko sa bus ng Pilipinas, natulala ako at hindi makapagsalita. Bus ba ito o business class cabin ng eroplano? Ang mga bus sa Pilipinas ay may mga saksakan, magkakahiwalay na upuan na may sariling espasyo, at partition. Naglagay pa sila ng sariling partisyon sa likod ng bawat upuan. Kahit na i-recline mo ng todo ang iyong upuan, hindi mo maaabala ang ibang tao. Ang mga kagamitan ay talagang kamangha-mangha. Bukod pa rito, sa mga bus stop sa UK, ang isang bote ng mineral water ay nagkakahalaga ng higit sa £5. Ngunit sa mga bus sa Pilipinas, libre ang inuming tubig. Ngunit mayroon pang mas nakakagulat sa bus na ito. Kahit na bus ito, mayroon itong maliit na mesa. Dahil dito, madali akong makapagtrabaho gamit ang aking laptop sa bus at maaari ko pang gamitin ang saksakan para mag-charge. Isang hindi kapani-paniwalang karanasan. Tuwing nagtatrabaho ako sa ibang bansa, madalas kong kailangang gamitin ang aking laptop kaya mabilis maubos ang baterya. Ngunit hindi tulad sa ibang mga bansa, sa Pilipinas, maaari kang mag-charge kahit saan at anumang oras at makakapagtrabaho ka nang walang limitasyon sa espasyo. Ito ay nag-iwan ng malakas na impresyon sa akin. Ang ganitong uri ng bus sa Pilipinas ay may ganap na naiibang antas kumpara sa UK. Ang mga bus sa UK ay walang pakialam sa kaginhawahan ng mga pasahero at idinisenyo lamang para magsiksik ng mas maraming tao hanggat maaari sa isang limitadong espasyo. Kaya napaka-uncomfortable ng mga upuan. Madalas na kailangang magsiksikan ang mga pasahero na humahantong sa mga pag-aaway. Ang mga bus driver sa UK ay wala ring pakialam sa kaligtasan
At napakaburara magmaneho. Huwag nang pag-usapan ang paggamit ng laptop, kahit ang paggamit ng telepono ay mahirap. Ngunit ang Pilipinas ay nagpapatakbo ng ganito kamodernong sistema ng bus. Ang bus na sinasakyan namin ay mabilis at ligtas na nakarating sa Baguio. Naging komportable rin si Olivia dahil sa maluwag na espasyo at napakakinis na takbo ng bus, walang anumang yugyog. Wala siyang anumang senyales ng pagkahilo o pagkabalisa. Sa halip, nakatutok ang kanyang mga mata sa bintana, pinagmamasdan ang mga mariringal na kabundukan, ang magagandang tanawin, at ang mga natatanging bahay sa Pilipinas. Habang walang tigil sa paghanga, inakala namin na magiging maayos ang aming biyahe papuntang Baguio, ngunit isang krisis ang biglang dumating. Biglang sinabi ni Olivia na kailangan niyang gumamit ng banyo at nagsimulang magtantrum. 1908, 1918, 1918, 818. Sa katunayan, dahil sa kanyang kondisyon, hindi kayang pigilan ni Olivia ang kanyang ihi nang matagal at madalas siyang maihi sa kanyang damit. Pagtingin sa mapa, nasa kalagitnaan pa lang kami ng biyahe papuntang Baguio at hindi kami maaaring umasa na may disenteng banyo sa daan. Nagsimula akong magpanik. Ang anak ko naman ay walang tigil sa pag-iyak. Hindi ko alam ang gagawin. Pinagpapawisan ako ng malamig. Sa sandaling iyon, isang binatang nakaupo sa likuran ang nagsabi sa akin ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Ate, may banyo po sa bus na ito. Ano? Natigilan ako. May banyo ang bus? Bumaba lang po kayo sa hagdan at makikita nyo na. Sabi niya sa isang matatas na Ingles. Napaka-komportable po ng banyo sa bus, pero kung hindi po kayo komportable, mga 5 minuto na lang po at hihinto tayo sa isang rest stop sa expressway. Konting tiis na lang po, narinig kong may banyo ang bus. Ngunit kahit narinig ko na, hindi pa rin ako makapaniwala. Nagulat ako sa tila imposibleng sinabi niya. Sa totoo lang, inakala ko pa na niloloko niya ako. Ngunit totoong may banyo nga sa bus. At tulad ng sinabi niya, dumating na nga kami sa isang rest stop sa expressway ng Pilipinas. Naisip ko na mas magandang gamitin ang banyo sa rest stop kaya nagmamadali kong ibinaba si Olivia. Ngunit paanong ang isang gusaling kasing laki ng isang shopping mall ay isang rest stop lamang? Maging ang mga banyo dito ay kasing linis ng banyo ng isang 5-star hotel sa UK. Isang imahe na ganap na kabaligtaran sa maruruming banyo sa mga gasolinahan sa UK. Sa wakas, dinala ko si Olivia sa banyo. Ngunit nang lumabas siya na may kakaibang ekspresyon sa mukha, mabilis kong naintindihan kung bakit. Bahagya siyang naihi sa kanyang damit dahil hindi na niya napigilan. Sa harap ng nakakahiyang sitwasyong ito, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sakto sa sandaling iyon, isang may edad na babaeng naka-uniforme ng bus company ang tumingin sa amin nang mabuti at sinenyasan kaming sumunod sa kanya. Ano kaya ang maitutulong niya sa amin? Nag-aalangan kaming sumunod, ngunit dinala niya kami sa isang lugar na may signage na self-service laundry. Kumuha siya ng isang malaking tuwalya na nakahanda sa loob para takpan si Olivia at inilagay ang shorts at underwear ng aking anak sa washing machine. Ang nakakamangha, ang washing machine na may kasamang dryer ay natapos linisin ang mga damit ni Olivia sa loob lamang ng 5 minuto. Ang mabait na babae ay nagbigay sa amin ng isang milagrosong tulong. Hinaplos niya lang ang ulo ni Olivia at umalis nang hindi man lang kami nakapagpasalamat. Ngunit ang kamangha-manghang infrastruktura ng mga rest stop sa Pilipinas ay hindi nagtatapos doon. Nakita ni Olivia ang isang stall na nagbebenta ng inihaw na sausage at sara at kalamansi juice na may naniningning na mga mata. Ngunit para ihanda ang mga pagkaing ito, aabutin ng hindi bababa sa 30 minuto. Hindi namin maaaring paghintayin ang ibang mga pasahero. Sinubukan kong balewalain ang nananabik na tingin ni Olivia, ngunit nagbanta siya na kung hindi ko siya bibilhan ng sausage, tatakbo siya sa kalapit na playground at hindi na lalabas. Napilitan akong bilhan siya. Isang rest stop sa Pilipinas na may palaruan at mga laro para sa mga bata. Isang ganito kamodernong infrastruktura na hindi ko talaga naisip. Ngunit ang mas nakakagulat pa ay ang mga sausage na akala ko'y aabutin ng 30 minuto para ihanda ay natapos sa loob lamang ng wala pang 3 minuto. Nakabalik kami sa bus sa tamang oras dahil sa mabilis na sistema ng serbisyo ng Pilipinas.
Ipinakita sa akin ng Pilipinas ang mga bagay na hindi kapani-paniwala mula sa imahe ng isang atrasadong bansa sa aking imahinasyon. Ang katotohanan ay isang bansa na may kamangha-manghang infrastruktura na higit pa sa UK at napakataas din ng kamalayan ng mga mamamayan. Lalo na nang masilayan ko ang mga magagandang sinaunang arkitektura ng Pilipinas na kasabay ng mga matatalinong infrastruktura na itinayo gamit ang modernong teknolohiya. Naramdaman ko na ang Pilipinas ay isang bansang may nangungunang lakas sa teknolohiya sa mundo. Paano ko nagawang maliitin ang isang bansang tulad nito? Natanto ko ang aking kamangmangan sa nakaraan at ipinagpatuloy ang aming masasayang araw sa Pilipinas. Dito nagtatapos ang sinulat ng babaeng British. Ito ang kuwento ng isang babaeng British na namangha sa infrastruktura ng Pilipinas. Dito na nagtatapos ang inihanda kong nilalaman. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa dulo. Ang pag-click sa subscribe, like, at pag-on ng notification ay malaking suporta para sa produksyon ng video. Ang inyong suporta ang pinakamalaking motibasyon para sa amin na lumikha ng mga video sa hinaharap. Patuloy kaming magsisikap na magbigay ng mas mabilis at mas tumpak na impormasyon para sa lahat. Maraming salamat.